Narito po ang News TV Quick Response Team ngayon sa Barangay Barreto National Highway, Olongapo, kung saan sa likuran ko po ay nasunog ang Dryden Hotel kaninang madaling araw, bandang alas 3:30 po ng madaling araw. 7 po ang nasawi sa sunog na yan, kabilang po ang 3 Amerikano, isang Korean at 3 mga Pilipina. At ito nga po ay bahagi ng hotel na nasunog at inimbisigahan kanina ng abutan ng News TV Quick Response Team. Ayon po sa paunang investigasyon ay may mga narinig daw na pagsabog yung ibang mga witnesses na nakausap ng Bureau of Fire Protection. Pero isa sa mga anggulong tinitignan nila ay ang linya din po ng kuryente. At sa mga larawan nga po nakuha ng scene of the crime operatives ay nakita ng GMA News na nakapadlock yung mismong fire exit na dapat sana'y dadaanan ng mga biktima at kinailangan pa pong wasakin ito ng mga bumberong pumasok para lamang makapasok at makapag-imbestiga kanina. Sa puntong ito, makakausap po natin si Senior Fire Officer 3, Jose Borlagdatan at siya nga po ang nangunguna sa investigasyon dito po sa nangyaring trahedya sa Dryden Hotel. Magandang hapon po, pero babalikan po natin siya maya-maya lamang. Samantala, nasa kaimbingan ng tulog ang ilan sa mga biktima ng maganap ang sunog. Ang ilan po ay nakita sa larawan ng SOCO na nagtangkang lumabas ng hotel pero hindi po pinalad na makalabas. Narito po ang aking report. Balikan po natin ang report na yan. Kaugnay pa rin po ng saradong fire exit. Ang nakikita nyo po ay mga larawan po ng mga biktima. Yung iba po sa mga biktima ay beyond recognition dahil sa tindi nga po ng inabot ng mga ito. At ayon po sa mga tauhan po ng PNP SOCO, yung iba po kukunan na lamang nila ng DNA upang makumpirma yung kanilang pagkakakilanlan. Bagamat yung ilan sa mga biktima po, base sa logbook ng hotel ay nagpakilala nga pong mga Amerikano, may Koreano at yung mga Pilipina pong ay hindi po nakalag dahil polisiya daw po ng hotel. Ayon po dun sa nakausap natin na may-ari nito na hindi po karaniwang naglalag yung mga guests ng hotel na ito. 7 ang kwarto dito, 4 ang okupado at yung mga biktimang 7 nasawi ay galing po sa 4 na kwartong ito. Balikan po natin si SFO3, Jose Borlagdatan, ang arson investigator po mula sa BFP Olongapo. Magandang hapon po sa inyo, sir. Hello po. Hello po, magandang hapon po. Opo. Sir? Apo, sa ngayon po ba, kumusta po yung update dito po sa ginagawa pong investigasyon ng Bureau of Fire Protection? Sa ngayon po, sir, ay yung isang yung isang babae na hindi pa na-identified natin kaninang umaga doon sa 6 na nasunog. Na-identified na po natin yung isang babae doon. Ang pangalan po niya ay si Rebecca Orsal. Taga Upper Calaklan po siya, Olongapo City. Opo, pero maliban po sa kanya, no, yung 2 Pilipina na iba pa, hindi pa rin po nakikilala dahil nga po hindi naman sila required mag-log sa hotel, di po ba? Opo, yun nga po ang natin, nakikipagtulungan po tayo doon sa may-ari ng hotel para malaman po natin yung identity po ng kasamang guest nila na Amerikano sa ngayon, sir. Opo, at base po doon sa logbook, yun ang pinagbasehan nyo kung kaya meron kayong impormasyon na may 3 Amerikano, may isang Koreano na sawi, yung logbook na iyon, bagamat 100% po ba sure na ito nga yung mga pangalan at ito nga yung mga taong ito? Yes, sir. Kung ang mga foreigner po natin na naglag dyan ay nagsasabi po ng totoo, more or less ay tell po talaga yan. Pero sa ngayon po kasi, sir, wala pa tayong hawak na document proving na sila po talaga yung mga tao na yan. Ang pinagbasehan lang po natin ay yung logbook na available ng hotel. Opo, doon po sa binabanggit nyo kanina na parang may narinig na pagsabog, meron na ho ba kayong karagdagang impormasyon doon kung ano po yung maaaring ikinukwento ng mga witnesses na nakausap nyo?
Ay sa ngayon sir, yun po ang sabi nung nakarinig doon pero hindi pa po sila nag-signify ng kanilang statement. Ang napagkasunduan namin ay magbibigay daw sila this coming Monday. Apo. Sir, ngayon no, na nakita ng PNP Soko na nakapadlock po yung fire exit, yung pong parang tulay sa likod bago kayo nakapasok. Ano po yung maaaring pananagutan nitong may-ari nitong hotel na ito? Sir, ikaklaro lang po namin masyado yan kasi ang focus namin ngayon sir doon po sa cause ng fire. Pero may nagsabi po sa akin, hindi ko pa siya natignan pero titignan ko po bukas kung nakapadlock po talaga siya. Pero ang sabi ng tauhan namin na nandoon unang napunta, nakapadlock daw po yung fire exit niya. Apo. Base rin po yun sa mismong larawan ng Soko bago po sila nakapasok at bago po nakapasok yung inyong mga tauhan. Maraming po salamat si Senior Fire Officer 3 Jose Borlagdata ng BFP Olongapo. Maraming po salamat.